Hindi naging madali ang pagsisimula ng traslasyon ng itim na Nazareno kaninang umaga. Sa kabila nito, nanaig pa rin ang debosyon ng mga nananalig sa puon. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel. Hindi pa man natatapos ang misa sa Quirino Grandstand kaninang umaga. Dinumog na ng mga debotong imahe ng itim na Nazareno. Walang nagawa mga otoridad sa pinagsama-samang puwersa ng mga nagkakagulo na mamanata. Tinanggal nila ang mga bakal na barikada. Ang misa, sa baba na lang ng stage tinapos ni Manila Archbishop Antonio Cardinal Tagle. Nang ilipat na ang puon sa andas nito, lalo pang nagkagulo ang mga tao. Halos matabunan lang ang tumagilid na imahen. Niyakap na lang ng ilan ang puon para protektahan ito. Tinanggal na rin ang korona nito para hindi masira o mawala. Nang maisakay na ang puon sa andas, tila lalong sumidhi ang kagustuhan ng mga debotong makalapit dito. May ilang nagkakasakitan at nahihimatay. Ilan sa mga nakipagsabayan sa mga deboto para makasampa sa andas ang GMA News reporters na sina Cedric Castillo at Ivan Mayrina. Ito ang unang pagkakataong lumahok sa prosesyon si Mayrina na inialay niya sa isang lumpong deboto. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang kapal ng mga deboto na tinatayang papalo sa 12 milyon ngayong maghapon. Kaninang umaga, kapansin-pansing mas mabilis ang usad ng traslasyon kumpara noong nakaraang taon. Iniba ang ruta nito. Imbes sa MacArthur Bridge, sa Jones Bridge ang daan dahil mas ligtas daw ito. Pero pangamba ng mga otoridad, baka hindi ito sundin ng mga deboto at idaan sa tradisyonal na ruta ang traslasyon. Kaya simula kagabi, hinarangan ng mga daan sa tradisyonal na ruta gamit ang mga container van. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.